Mainit ang sikat ng araw sa bubong na yero ng barong-barong nila Ricky. Sa loob, halos mahulog na ang lumang kisame sa kalumaan at ang hangin ay mabigat sa alikabok at amoy ng nilulutong tuyo sa maliit na kalan. Maaga pa pero gising na agad siya. Nakaupo sa bangkong kahoy habang nanginginig ang kamay sa pagbibilang ng natitirang pera sa lumang pitaka. 50 piso. Tiningnan niya ang nanay niya na si Linda, payat at may guhit ng pagod sa muka, ngunit pilit pang nakangiti habang nag-aayos ng almusal na lugaw para sa mga nakababatang kapatid ni Ricky. Dalawa ang kapatid niya, sina Junjun at Liza, parehong payat din at madalas kulang sa baon sa eskwela. "Ricky, magkano na lang ang pera natin dyan, anak?" Mahinang tanong ni Linda habang hinahalo ang lugaw. Napakagat si Ricky sa labi. 50 na lang, Nay. Hindi pa kasama ang upa sa bahay at kuryente. Tumango lang ang kanyang ina. Saglit na napatigil sa pagkilos. Kita ni Ricky ang muling pagkinang ng luha sa mata nito, pero agad din iyong nawala nang pilit ng umiti. "Sige lang anak, kakayanin pa. Basta magdasal lang tayo." Tumayo si Ricky at kinuha ang lumang bag na tela. Tiyaga ang puhunan niya sa araw-araw. Nagtatrabaho siya bilang helper sa talipapa, nagbubuhat ng sako ng bigas at kahon ng gulay kapalit ng maliit na kita. Kumakapit siya sa pag-asang balang araw may magbabago. "Nay, dadaan po ako kina Tia Belen mamaya," sabi niya habang inaayos ang tsinelas. "Baka pwede po akong makahiram kahit konti para sa kuryente at sa matrikula ni Liza." Tahimik si Linda saglit bago tumango. "Kung gusto mong subukan anak, pero huwag mong masyadong asahan. Alam mo namang marami rin silang iniintindi ho." Umiling si Ricky. Sa isip niya sigurado siyang kaya ng mga kamag-anak nila. May mga negosyo, malalaking bahay at sasakyan. Madalas siyang makakita ng mga litrato nilang nagbabakasyon sa mga beach, nakapost sa social media sa tindahang may libreng wifi. Ngunit kahit isang beses, wala ni isa sa mga kamag-anak ang lumapit sa kanila para mag-alok ng tulong. Pero ngayon, kailangan na talaga. Kailangang kumapit kahit sa munting pag-asa. Lumapit si Liza at mahigpit na niyakap si Ricky mula sa likod. "Kuya, huwag ka masyadong mapagod ha. Gusto kong makapagtapos para matulungan din kita balang araw." Hinaplos niya ang buhok ng kapatid. "Oo naman Liza, balang araw babangon tayo. Makakaahon din tayo sa hirap na ito. Pangako ko yan sa inyo ni Junjun at kay nanay." Lumabas siya ng bahay, dala ang mabigat na puso at magaan na pitaka. Sa kalye, maraming maingay na tricycle, mga batang naglalaro at mga tsismosa sa tindahan. Sa gitna ng magulong umagang iyon, tahimik na nanalangin si Ricky habang naglalakad. "Diyos ko, bigyan mo naman kami ng pagkakataon, kahit konting liwanag lang." Matalim ang sikat ng araw nang makarating si Ricky sa malaking bahay ni Tia Belen. May mataas itong gate, may CCTV sa gilid at may nakaparadang 2 sasakyan. Kumalam ang sikmura niya, hindi lang dahil sa gutom, kundi dahil sa kaba. Pumindot siya sa doorbell. Ilang segundo ang lumipas bago lumabas ang kasambahay. "Sino po sila?" tanong ng babae. "Si Ricky po, pamangkin ni Tia Belen. Pwede po ba siyang makausap?" "Sandali lang ha." Maya-maya, narinig ni Ricky ang yabag ng takong sa sementadong sahig. Bumukas ang gate at lumabas si Belen, nakabatang damit, may hawak na cellphone at halatang may minamadali. "Oh, Ricky, ano na namang kailangan mo?" tanong nito. Bakas ang inis sa boses. Pinilit ni Ricky ang sarili ng umiti. "Tia, pasensya na po sa abala. Kailangan lang po sana naming ng konting tulong ni nanay. Naputulan na po kami ng kuryente at malapit nang habulin si Liza sa school kung hindi makakabayad ng balance." Tumawa si Belen nang may pangmamaliit. "Ayan na naman kayo. Puro kayo hingi. Wala na bang iba? Wala bang trabaho ang nanay mo?"
May sakit po si nanay sa likod kaya hindi na po siya makapaghanap buhay. Ako na lang po ang kumakayod. Pero kulang pa rin po. Kahit konti lang po sana, tiya. Babalik ko rin kapag gumaan-gaan na po. Napatingin si Belen sa kanya mula ulo hanggang paa. Maraming nakarinig na kapitbahay at napalingon, nag-aabang ng mangyayari. May ilan pang palihim na nakatawa. Ricky! Ricky! Sambit ni Belen, sabay iling. Alam mo, kaya kayo ganyan kasi hindi kayo marunong magsumikap. Tingnan mo ako. Nagsimula rin ako sa wala pero hindi ako puro asa sa kamag-anak. Trabaho ang puhunan, hindi kakapalan ng muka. Namula ang tenga ni Ricky sa hiya. Alam niyang nagsusumikap siya pero tila walang halaga iyon sa harap ng tiyahin. Naramdaman niyang nanginginig ang kamay niya sa galit at sama ng loob pero pinigilan niya ang sarili. Tiya, nagtatrabaho naman po ako. Hindi lang talaga sapat. Nagbabaka sakali lang po kami. Biglang nagtaas ng boses si Belen. E di dagdagan mo ang trabaho mo. Ang dami riyan, mag-deliver ka, maglako ka sa kalye. Huwag dito sa harap ng bahay ko nagmamakaawa. Ayokong isipin ng mga kapitbahay na umaasa sa akin ang pamilya mo. Hindi ako bangko. May ilang tao sa kalsada ang napangiti at may mga pabulong na komento. Ramdam ni Ricky ang mga tingin nila. Parang mga kutsilyong tumatagos sa balat. Sige na, umuwi ka na. Ang aga-aga, stress na agad ang dala mo, sabi ni Belen at itinaboy siya palayo. Hindi na nakapagsalita si Ricky. Napayuko na lang siya at tahimik na lumakad palayo. Sa bawat hakbang, parang may bumabigat na bato sa dibdib niya. Hindi lang iyon hinggil sa pera, kundi sa hiya at pagkapahiya sa harap ng maraming tao. Sa kanto, napahinto siya at napatingala sa langit. Mahinang bulong ang lumabas sa bibig niya. Kung ganito lang lagi, hanggang kailan pa ba kami magtitiis? Makalipas ang ilang araw, lalo pang sumikip ang mundo ni Ricky. Mas maraming utang, mas maraming suliranin. May mga naniningil na dumaraan sa bahay at si Linda ay lalong nanahimik, tila ayaw nang magdagdag pa ng bigat sa anak. Isang gabi, pauwi na si Ricky mula sa talipapa. Pagod ang katawan niya, nangingilo ang likod at amoy isda at gulay ang kanyang damit. Pagdaan niya sa isang sari-sari store, napansin niya ang mga taong nagsisiksikan sa harap ng maliit na bintana kung saan binebenta ang mga lotto ticket. Loto na naman, narinig niyang sabi ng isang lalaki. Sana naman ako na ang palarin. Napahinto si Ricky at napatingin sa maliit na karatula na may jackpot amount. Milyon-milyon. Napailing siya. Para lang sa may sobra ang ganyan. Para sa may pera na pwedeng ipambili ng ticket kahit araw-araw. Pero nang ipasok niya ang kamay sa bulsa, naramdaman niya ang nag-iisang lukot na 100 piso na natira mula sa kita niya. Itinabi na dapat niya iyon para sa bigas kinabukasan. Ngunit sa loob ng puso niya, may kumislap na kakaibang damdamin. Paano kung ngayon na ang pagkakataon ko? Paano kung minsan sa buhay ko, sumugal naman ako sa panibagong pag-asa? Umupo siya sa gilid ng tindahan at nag-isip. Naririnig niya pa rin sa isip ang mga salitang binitiwan ni Belen. Tamad, umaasa, makapalang muka. Sumikip ang dibdib niya. Gusto niyang patunayan sa sarili na mali sila. Na kahit minsan, may pabor din ang tadhana sa gaya niya. Pinaghehele ng hangin ang gabing iyon at sa ilalim ng dims na ilaw ng poste, tumayo si Ricky. Lumapit siya sa tindera ng loto na nakasuot ng kupas na blusa. Ate, pabili po ng loto ticket, mahina niyang sabi. Nagtaas ng kilay ang tindera. Sige, anong kombinasyon? Napatingin siya sa kalye, sa mga numerong nakapaskil sa sari-sari store, sa ilang batang naglalaro ng holen. Naalala niya ang birthdays ni Nanay, Junjun at Liza. At ang araw na namatay ang tatay niya. Yun na lang po, sabi niya sa sarili. At isa-isang isinulat ang mga numerong iyon sa papel. Pagkakuha niya ng ticket, parang may kakaibang gaan sa dibdib niya.
Wala pa rin kasiguraduhan, pero kahit paano, may hawak siyang munting pag-asang di gaya ng dati. Nang gabing iyon, dinala niya ang tiket sa bahay, ipinatong sa ilalim ng unan, at bago pumikit, mahigpit niya itong hinawakan. Nagdasal siya ng mas mahaba kaysa dati. Hindi lamang dasal ng isang taong nangangailangan, kundi panalangin ng isang pusong sawang-sawa na sa kahihiyan at pagmamaliit ng mga tao sa paligid. Sumunod na gabi ang draw. Sa radyo sa tindahan malapit sa kanila, sabay-sabay na nakinig ang mga tao sa announcer habang binabanggit nito ang mga lumalabas na numero. Si Ricky, nakatayo sa labas, hindi mapakali. Basa ng pawis ang palad niya kahit malamig ang hangin. Ang unang lumabas na numero ay pamilyar na pamilyar. Birthdate ni Liza. Napalunok siya. Sumunod ang pangalawa, petsa ng pagkamatay ng kanyang ama. Namilog ang mga mata ni Ricky at parang nawala ang ingay sa paligid. Ang pangatlo ay birthday ni Junjun. Ang pangapat ay araw ng kasal ng kanyang mga magulang. Ang panglima at pang-anim, parehong may kahulugan sa kanya. Isa-isa, tumugma. Halos hindi siya makahinga. Kumakabog ang dibdib niya para bang may gusto ng kumawala. Nang marinig niya ang huling numero at matiyak sa isip na eksaktong-eksakto ang kombinasyon, napaatras siya na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ako ba yon? Tanong niya sa sarili. Ako ba talaga yon? Narinig niya ang ingay ng mga tao. Ang iba'y napamura sa pagkadismaya, ang iba'y nagtawanan. Pero si Ricky, nakatayo lang, hawak ang bulsa niya kung saan nakatago ang maliit na papel na biglang nagbago ng halaga. Mula sa 10 piso, naging milyong-milyon. Umuwi siya na lumulutang ang pakiramdam. Binuksan niya ang pinto ng kanilang bahay at nadatnan sina Nanay, Junjun at Liza na kumakain ng tinapay at kape. Anak, bakit ang tahimik mo? Tanong ni Linda. Umupo siya sa harap ng maliit na mesa. Tiningnan niya ang muka ng ina, ang butas-butas na damit ni Junjun at ang pagod na mata ni Liza. Nay, bulong niya, nanalo po ako. Nanalo saan? Tanong ni Junjun na nakangiti. Parang biro lang iyon para sa kanya. Sa loto, sagot ni Ricky. Tiningnan niya isa-isa ang mga kapatid at ina. Nanalo po ako sa loto, yung jackpot. Huminto si Linda sa pagnguya. Napatitig ito kay Ricky na parang hindi makaintindi. Anak, wag mo naman kaming biruin ng ganyan, sabi nito. Nanginginig ang boses. Dahan-dahang inilabas ni Ricky ang crumpled na ticket at inilatag sa mesa. Isa-isa niyang binanggit ang numerong nanalo. Nang gamitan niya ng maliit na ballpen at check, napahawak si Linda sa dibdib at napaiyak. Totoo ba ito, Ricky? Anak, totoo ba ito? Lumapit si Liza at niyakap si Ricky ng mahigpit. Si Junjun ay napasigaw sa tuwa, tumalon-talon sa sobrang saya. Oo, Nay. Tayo na po ang nanalo. Hindi na po tayo magugutom. Hindi na po kayo mamamroblema sa upa. Mapapagamot na po kayo. Makakapasok si Liza sa magandang paaralan. Marami na po tayong mabibili. Makakabawi na po tayo. Niyakap siya ng ina ng mahigpit. Pare-pareho silang umiiyak. Hindi na alam kung saan ilalagay ang biglang pagsulpot ng ligaya. Sa labas ng bahay, tuloy pa rin ang ingay ng mundo. Ngunit sa munting sulok na iyon ng kahirapan, may isang pamilyang biglang binuhusan ng liwanag. Kinabukasan, maaga silang nagpunta sa opisina ng loto para kumpirmahin ang panalo ni Ricky. Kabado siya habang nakapila, hawak ang tiket na para bang mamaya lang ay bigla itong maglalaho. Pinagmasdan siya ng mga empleyado at ng ilan pang naroon nang marinig ang halagang napanalunan niya. 1 milyon, 2, 5 milyon, mas malaki pa. Hindi na niya binilang sa isip. Ang alam niya lang, sobra-sobra iyon sa pinangarap niya. Hindi man nito mabubura ang lahat ng sakit at kahihiyan na dinanas niya, pero kayang-kaya nitong baguhin ang buhay nila. Paglabas nila ng opisina, sumalubong sa kanila ang sikat ng araw
na mas maliwanag kaysa dati. May ilang taong nakakita sa kanya at napabulong. Siya daw yung nanalo, yung basurang laging nakikita sa talipapa. Hindi niya nalang pinansin. Ang importante, hawak na niya ang katibayan ng panalo at ang pangakong mababago na ang lahat. Sa mga sumunod na araw, pinayuhan siya ng ilang taga-opisina ng loto at consultant na mag-ingat sa pera. Huwag agad magwaldas, magbukas ng bank account, mag-isip kung saan ilalagay ang pera para tumubo. Nakinig si Ricky. May takot siya na baka dumating ang araw na maubos lang bigla ang lahat, tulad ng lumang kandila. Pagbalik nila sa kanilang barangay, mabilis kumalat ang balita. May lumapit sa kanilang mga dating hindi naman nakikipag-usap. Biglang naging magiliw ang mga dating mailap. May mga kapitbahay na nag-aalok ng kung ano-anong negosyo. May nagkukwento ng mga problema nila sa pag-asang makakahingi. At sa gitna ng lahat ng iyon, nasa loob si Ricky ng kanilang bahay, kasama si Linda, Junjun at Liza. "Anak, anong balak mo sa pera?" Tanong ni Linda, seryoso ang mukha. "Nay, ang una po, ayusin natin ang mga utang. Ayoko pong may naniningil pa sa inyo. Pagkatapos, lilipat tayo sa mas maayos na bahay. Kahit simpleng konkreto lang pero ligtas, hindi tumutulo ang ulan sa bubong. Gusto ko rin pong mapagamot kayo, iyong likod ninyo. At si Liza, gusto kong mailipat sa mas maayos na paaralan. Si Junjun naman, kung anong gusto niyang kursong kunin balang araw, susuportahan ko." "At ikaw?" tanong ni Linda. "Ano ang para sa sarili mo?" Napaisip si Ricky, saka siyang ngumiti. "Gusto ko pong magnegosyo, siguro sari-sari store muna tapos konting karinderya. Ayoko nang bumalik sa pagiging laging pagod na helper na kulang pa rin ang kita. Gusto kong dumating ang araw na kahit tumigil ako sandali, may pumapasok pa rin kita para hindi na tayo babalik sa ganitong hirap." Tumango si Linda, namumuo ang luha sa mata. "At Nay," dagdag niya, mas tumibay ang boses, "gusto kong ikondisyon ang sarili ko na huwag kalimutang maging mabuti. Kahit dumami ang pera, gusto ko pa ring manatiling tao. Ayokong maging katulad ng mga nagmalit sa atin." Hindi man niya binanggit, malinaw sa isip niya ang mukha ni Belen at ng iba pa nilang kamag-anak. Ang sama ng loob na dala niya noon ay hindi basta mawawala. Pero sa pagitan ng galit at pagpapatawad, alam ni Ricky na may desisyong kailangan niyang gawin. Isang linggo matapos makumpirma ang panalo ni Ricky, nagpasya si Linda na kausapin si Belen. Hindi ito para humingi ng pera, kundi upang ipaalam lang na maayos na ang lagay nila. Pero nauna na ang balita. Isang hapon, habang nakaupo si Ricky sa loob ng bahay at kausap ang isang tauhan ng bangko tungkol sa account niya, may tumigil na sasakyang magara sa harap ng barong-barong nila. Bumungad ang makintab na kotse at mula rito ay bumaba si Belen, kasama ang asawa at 2 anak. Napatigil si Ricky. Narinig niya ang pagkaluskos ni Junjun na lumabas para tumingin. "Kuya, si Tia Belen yata," tawag ni Junjun. Lumabas si Ricky, kalmado ang muka. Kaiba ito sa pagkakataong siya ang tumayo sa harap ng gate ni Belen, nakayuko at pinapahiya. Ngayon sila naman ang nakatayo sa harap ng simpleng bahay nila, may mga ngiting pilit na kinakarga. "Ricky, kumusta?" Bati ni Belen, mataas ang boses, puno ng lambing na hindi niya man lang naramdaman noon. "Balita namin, ikaw na raw ang nanalo sa loto." Ngumiti ng payak si Ricky. "Opo, tiya. Medyo sinuwerte po." Lumapit si Belen at biglang hinawakan ang braso niya, pamilyar na parang walang nangyaring pagpapahiya noon. "Aba, hindi lang medyo, Ricky. Napakalaking swerte nito. Kita mo, sinasabi ko talaga noon, masisipag ang lahi natin. Alam kong balang araw may aangat din. Pasado ka talaga sa tiyahin, biro nito sabay tawa." Hindi nakatawa si Ricky. Tahimik lang siyang nakatingin kay Belen, sinisipat ang mga mata nito. Doon niya nakita ang halong inggit at pagkalkula. "Tiya, gusto niyo po bang pumasok muna?" Tanong niya, magalang pa rin. Sige, sagot ni Belen.
Sa loob, naupo sila sa simpleng monoblock na upuan. Si Linda ay halatang naiilang pero nagsalin pa rin ng kape sa mga baso. Tahimik si Liza at Junjun sa gilid. "Alam mo, Ricky," sabi ni Belen habang umiikot-ikot ang kutsarita sa kape, "matagal na kitang gustong tulungan. Kaya lang, ang dami ring gastusin sa amin. Alam mo na, tuition ng mga bata, negosyo, ganito, ganyan." Naalala ni Ricky ang sinabi nito noon sa harap ng maraming tao. Tamad, umaasa, makapalang muka. Binaba niya ang tingin sa mesa at saka marahang tumango. "Naiintindihan ko po, tiya. Pero ngayon," tuloy ni Belen, "gusto kong sabihin sa iyo na nandito lang kami ng pamilya ko, ha? Kung kailangan mo ng payo o kung gusto mong maglagay ng puhunan sa negosyo namin, open kami sa ganyan. Pamilya tayo eh. Dapat nagtutulungan." Nagkatinginan sina Linda at Ricky. Si Linda ay tahimik lang, ngunit bakas sa mata niya ang sakit na hindi na matakpan. "Tiya," sabi ni Ricky, kalmado ang tinig. "Naaalala niyo po ba nung pumunta ako sa inyo? Humihingi ng tulong kahit konting pambayad lang sa kuryente at matrikula ni Liza?" Nagbago ang mukha ni Belen, saglit na napatigil. "Matagal na yon, Ricky. Huwag mo nang balikan. Siyempre, iba na ang sitwasyon ngayon." Umupo ng diretso si Ricky. Hindi tumaas ang boses niya, pero malinaw ang bawat salita. "Nung araw na iyon, tiya, sa harap ng mga tao, sinabi niyo pong tamad ako. Na umaasa lang kami. Na makapal ang mukha ko. Umuwi akong halos hindi makatingin kay nanay dahil sa hiya. Ilang araw din akong halos hindi makatulog sa sobrang sama ng loob." Nagkandahaw sa dahilan si Belen. "Ricky, hindi yun ang ibig kong sabihin noon. Nadala lang ako ng emosyon. Siyempre kung alam ko na mangyayari ito, ibang-iba ang magiging trato ko. At doon nga po siguro pumapasok ang problema," sagot ni Ricky. "Dahil noong walang-wala kami, wala akong nakita kundi pagmamaliit at panghuhusga. Ngayon na may pera na ako, sa kanyo po ako naaalalang pamangkin. Tahimik ang sala. Kahit ang tiktak ng lumang orasan ay parang lumakas." "Tiya," patuloy ni Ricky, "hindi po ako nagtatanim ng galit, pero natuto po ako. Hindi ko na po kayang ibigay sa mga taong nagpagaan sa sarili nilang buhay sa pagyurak sa amin ang pagkakataong abusuhin ang bagong simula namin. Kaya kung ang dahilan ng pagpunta nyo ay para kausapin ako tungkol sa negosyo nyo, pasensya na po. Hindi ako interesado." Nagpulupot ang labi ni Belen na parang biglang nawala ang lahat ng lambing. Nag-iba ang tono nito. "Ang yabang mo na ngayon, ha? Dati naman nanginginig ka pa sa harap ko sa kahihingi ng tulong. Tandaan mo, Ricky, ang pera nauubos. Kapag naubos yan, saan ka lulugar?" Tumingin si Ricky ng diretso sa kanya. "Kapag naubos ito, tiya, babalik ako sa trabaho. Pwede akong bumalik sa talipapa, pwedeng maghanap ng iba pang hanap buhay. Sanay po akong magsimula sa wala. Pero ngayon, kahit maubos ang pera, sisiguraduhin kong hindi mauubos ang respeto ko sa sarili. Yun po ang natutunan ko sa ginawa ninyo sa akin noon." Hindi na nakaimik si Belen. Tumayo ang asawa nito at nagyayang umalis. Nang lumabas sila ng bahay, mas malakas pa sa kulog ang tampang nakasulat sa mukha nito. Sa isip ni Ricky, hindi iyon pagtataboy sa kamag-anak, kundi pagtatakda ng hangganan. Sa paglipas ng mga buwan, maingat na ginamit ni Ricky ang kanyang pera. Pinayuhan siya ng isang financial advisor mula sa bangko kung saan niya inilipat ang malaking bahagi ng kanyang napanalunan. Nagbukas siya ng ilang maliit na negosyo. Isang sari-sari store sa bagong inuupahang bahay nilang gawa sa konkreto, isang karinderyang pinangalanan niya sa kanyang ina, at maliit na paupahan sa likod ng kanilang lote. Unti-unti, lumago ang mga ito. Hindi man siya bihasa sa negosyo, naging puhunan niya ang kababaang loob at pagiging bukas sa payo. Sa karinderya, madalas siyang tumulong maghugas ng plato at mag-serve ng ulam.
Kilala siya ng mga suki bilang mabait na may-ari na hindi marunong mang-abuso ng empleyado. Si Linda, matapos maipagamot ang likod, ay nagagawa ng kumilos ng mas maayos. Tumutulong siya sa pagkaasikaso sa tindahan at paminsan-minsan ay nagluluto ng espesyal na ulam na dinadayo ng mga tao. Si Liza ay nakapag-enroll sa mas maayos na paaralan. Naging masigla itong mag-aral, inspiradong balang araw ay maging guro o doktor. Si Junjun naman ay nagpakita ng talento sa pagkukumpuni at balang araw, pangarap nitong magtayo ng sariling auto repair shop. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi nagbago si Ricky sa pananamit. Simple pa rin. T-shirt, pantalon, tsinelas. Bumili siya ng motorsiklo pero hindi ng kotse. Ayaw niyang masyadong lumayo sa kung sino siya noong wala pa siyang pera. May mga ibang kamag-anak, maliban kina Belen, ang nagsimulang lumapit din. May mga magalang, may mga halatang pakitang tao, may mga nagkukwento ng malulungkot nilang buhay, nagbabakasaling makahingi ng malaking halaga. Si Ricky, natutong makinig pero hindi agad magbigay ng sobra. May ilang tinulungan siya. Matandang pinsan na may sakit, kapitbahay na matagal nang mabait sa kanila kahit wala pa siyang pera, mga batang gustong mag-aral ngunit kapos sa baon. Ngunit laging may hangganan, laging may plano. Hindi basta-basta. Isang gabi, nakaupo siya sa harap ng kanilang bagong bahay, nakatingin sa langit. Malamig ang simoy ng hangin. Pinagmasdan niya ang mga bituin. At naalala niya ang mga gabing dati na halos wala siyang ibang kausap kundi ang tahimik na kalangitan. Ngayon nga ba ay mas masaya na talaga ako? Tanong niya sa sarili. Mas magaan ang buhay, oo. Mas marami na silang makain, mas maayos na ang tulog, hindi na sila kinakabahan kapag may kumakatok sa pinto. Pero sa kaloob-looban niya, may bakas pa rin ng lungkot tuwing naaalala ang mga taong unang nagmaliit sa kanila. Dumating si Linda at umupo sa tabi niya, may dalang tasa ng kape. Anak, simula nang nanalo ka, ang dami nang nagbago. Pero napapansin kong maraming gabi kang tahimik at malalim mag-isip, sabi nito. Napangiti si Ricky, bahagyang humigop ng kape. Nay, iniisip ko lang po. Buti pa nga yung ibang taong halos hindi natin kaano-ano. Sila pa ang marunong rumespeto at tapat na nakikitungo. Samantalang yung mga kamag-anak na unang dapat na nasa tabi natin noong wala pa tayong pera, sila pa yung nanguna sa pananakit. Ganyan talaga minsan anak, sagot ni Linda. Hindi lahat ng dugo ay tunay na pamilya. Minsan, yung mga taong walang koneksyon sa dugo, sila pa ang nagiging tunay na tahanan. Huminga ng malalim si Ricky. Niyakap niya ang ina sa balikat. Basta, Nay. Hanggat nandito kayo, sapat na sa akin iyon. Hindi ko man mabago ang ugali ng ibang tao, sisiguraduhin ko naman na hindi ko hahayaang lamunin ako ng sama ng loob. Isang araw, may imbitasyon na dumating kay Ricky mula sa barangay hall. Iminumungkahi ng kapitan na maging bahagi siya ng isang maliit na programa para sa mga kabataang nais matutong magnegosyo. Gusto ng kapitan na magbahagi si Ricky ng kanyang karanasan, hindi bilang nagyayabang, kundi bilang inspirasyon. Nawari niyang kakaiba na siya ngayon. Dati, halos hindi siya pinapansin. Ngayon, hinihingan siya ng payo. Nag-isip si Ricky ng matagal bago pumayag. Ayaw niyang mapagkamalang nagyayabang. Ngunit naalala niya ang maraming kabataang tulad niya noon. Pagod, hikahos, at walang makapitan. Kung may maririnig silang kwento ng pagbangon, baka makatulong sa kanila yun. Sa araw ng programa, napuno ang barangay hall. May mga estudyanteng high school, ilang out-of-school youth, at ilang magulang. Si Ricky ay nakatayo sa harap, kinakabahan pero buo ang loob. Magandang umaga po, panimula niya. Ako po si Ricky. Dati po, tagabuhat lang sa Talipapa at halos araw-araw ilang piso lang ang naiuwi ko. Tinitigan niya ang mga mukha sa harap niya at nagpatuloy. Hindi ko po ikakaila, nanalo ako sa loto. Malaking bagay yun, oo.
Pero bago yon, at kahit pagkatapos nun, sinubukan ko pong manatili sa kung sino ako. Maraming tutuksong lumala, magwaldas, maging mayabang. Marami ring mag-aakalang pera na lang ang sukatan ng tao. Ikinuwento niya kung paano siya pinahiya ni Belen, kung paanong sa kabila ng lahat pinili niyang baguhin ang takbo ng buhay nila nang hindi nadadala ng galit. Hindi niya binanggit ang buong pangalan ni Belen, ni detalye, ngunit malinaw ang pangaral na nais niyang ihatid. Ang punto ko po, sabi niya, hindi pera ang magpapasya kung sino kayo. Ang tunay na puhunan ay ang pagkatao ninyo. Kung dumating ang biyaya sa inyo, tatayong mas matatag yun kung pinaghandaan ninyo na ang sarili ninyo sa hirap pa lang. Matapos ang talumpati, maraming lumapit sa kanya na kabataan, nagtatanong kung paano magsimulang mag-ipon, magbenta, magtayo ng maliit na negosyo. Naroon din ang isang dalaga na nagsabing naiinggit siya minsan sa iba. Pero ngayon ay napagtanto niyang mas mabuti ang dahan-dahang pag-asenso kaysa biglang yaman na nauuwi sa wala. Sa gilid ng barangay hall, may pamilyar na mukhang palihim na nakamasid. Si Belen iyon tahimik, hindi lumalapit. Nanlaki ang mata niya habang pinapakinggan ang mga papuri kay Ricky. Hindi na iyon pinansin ni Ricky, hindi dahil gusto niyang magpasikat sa harap ng tiyahin, kundi dahil natutunan na niyang hindi ang tingin nito ang magtatakda ng halaga niyang tao. Lumipas pa ang panahon. Naging mas matatag ang mga negosyo ni Ricky. Nakapagpundar siya ng maliit na lupa sa probinsya kung saan balak niyang magpatayo ng simpleng rest house para sa pamilya. Minsan tuwing Sabado, pumupunta sila roon upang maglinis, magtanim ng gulay at magbanding. Sa bawat pagtawa ni na Junjun at Liza at sa bawat ngiti ni Linda, pakiramdam ni Ricky ay unti-unting napapalitan ng paghilom ang mga peklat ng kahapon. Ngunit hindi ganap na nawawala ang pagsubok. Isang hapon, habang abala siya sa karinderya, napansin ni Ricky na may bagong mukhang pumasok. Nakayuko ito, halatang nahihiya, at kasabay niya si Belen. Napahinto sa ginagawa si Ricky. Si Belen ay bakas pa rin ang yabang sa postura, pero ang kanyang kasamang lalaki, na halos kasing edad ni Ricky, ay halatang pagod at bagsak ang balikat. Ricky, bati ni Belen, mahina ang boses ngayon. Si Mark ito, anak ko. Nabalitaan mo na siguro na nagsara yung isa naming negosyo. Narinig na yon ni Ricky sa mga chismis sa barangay. Nabaon daw sa utang si Belen at ang asawa nito nagkamali sa ilang venture at ngayon ay nangangapa. Naupo sila sa isang mesa. Tahimik si Mark, hindi makatingin ng diretso kay Ricky. Bakit po kayo napadayo rito? Tanong ni Ricky. Suminghot si Belen at sandaling nagayos ng buhok, parang nahihirapan sa sasabihin. Ricky, hindi ako sanay humingi ng pabor, pero ngayon napilitan akong lakasan ng loob ko. Yung anak ko nawalan ng trabaho. Nagkakanda ko ba siya sa paghahanap pero wala siyang makuha. Baka pwede mo naman siyang tanggapin kahit sa isa sa mga negosyo mo. Kahit helper lang sa karinderya o sa tindahan. Sumagi sa isip ni Ricky ang araw na iyon na siya ang nakatayo sa harap ng gate, nagmamakaawa, at si Belen nakaupong parang reyna na nagtataboy sa kanya pauwi. Tumingin siya kay Mark na namumula ang pisngi at halatang nahihiya sa sitwasyon. Kumusta ka, Mark? Tanong ni Ricky. Mahina ang tinig ni Mark. Pasensya ka na, Ricky. Alam ko ang nangyari noon sa inyo ni Mama. Sa totoo lang, nahiya nga akong sumama rito. Pero wala na kaming ibang mapuntahan. Tahimik si Ricky. Sa loob, may bahagyang kiliti ng paghihiganti na parang tukso. Kaya niyang sabihing hindi na siya tumatanggap ng empleyado. Kaya niyang suklian ang panghahamak na natanggap nila dati. Ngunit naalala niya ang gabing nagdasal siya, ang pangakong hindi siya papayag na lamunin ng sama ng loob. Tumingala siya sandali, huminga ng malalim at saka tumango. May bakanting pwesto sa bagong binuksan naming mini grocery, sabi ni Ricky. Kailangan doon ng taong marunong makihalubilo sa mga tao, hindi madaling mag-init ang ulo at marunong tumanggap ng payo. Kung kaya mo yon, Mark,
pwede kita i-hire. Hindi malaki ang sahod sa umpisa, pero maayos na trabaho iyon at may chance ma-promote. Nagningning ang mata ni Mark. Talaga, Ricky? Maraming salamat. Kaya ko yon. Gagalingan ko. Napaluha si Belen at sabay hawak sa kamay ni Ricky. Ricky, anak, maraming salamat talaga. Hindi ko akalaing pagkatapos ng lahat, makakakuha pa ako ng awa mula sa iyo. Umiling si Ricky. Hindi awa ang binibigay ko sa inyo, tiya. Binibigyan ko lang ng pagkakataon si Mark na patunayan sa sarili niya na kaya niyang tumindig. Pero malinaw ito, sarili niyang pagsisikap ang magpapanatili sa trabaho niya. Hindi ang koneksyon, hindi ang apelyido. Tumango si Belen, tila nauunawaan na sa wakas ang isang leksyon na matagal na niyang binaliwala. Sa araw na iyon, mas naramdaman ni Ricky ang bigat ng salitang pagpapatawad. Hindi ito simpleng pagkalimot. Ito ay pagpili na huwag hayaan ang kahapon na diktahan ang buong bukas. Makalipas ang ilang buwan, naging mas maayos ang buhay ni Mark sa trabaho. Naging masigla ito sa mini grocery, palangiti sa mga suki at marunong makibagay sa mga kasamahan. Si Ricky, kahit may-ari, madalas sumilip at magbigay ng payo. Hindi niya tiningnan si Mark bilang anak ng tiyahing nagpahirap sa kanila noon, kundi bilang isang taong sinusubukang bumawi sa buhay. Isang gabi, inimbitahan ni Liza si Ricky sa recognition day sa paaralan. Top student si Liza sa klase niya at may award pa ito para sa pagiging masipag at mabait sa mga kaklase. Habang nakaupo si Ricky sa audience, katabi si Linda at Junjun, napatingin siya sa entablado. Doon niya nakita ang nakangiting si Liza na inaabot ang medalya. Malinaw sa mata ng kapatid ang pasasalamat at pagmamahal. Pagkababa ni Liza, niyakap nila ito ng mahigpit. Kuya, salamat sa lahat, bulong ni Liza. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararanasan ito. Umiling si Ricky. Hindi totoo yan. Kung hindi dahil sa sipag mo at sa dasal ni nanay, wala rin ito. Ako lang yung nagkataong ginamit ng tadhana bilang tulay. Sa pag-uwi nila, nadaanan nila ang dating barong-barong na tinitirhan nila noon. Nasa ibang pamilya na ito ngayon, pero nang sandaling iyon, parang bumalik sa kanya ang lahat. Ang tulo sa bubong, ang madilim na gabi, ang mga panahong kumakalam ang sikmura nilang lahat. Ngumiti si Ricky, hindi na puno ng pait, kundi puno ng pasasalamat. Anak, sabi ni Linda habang naglalakad silang magkakatabi, tatanawin ko talagang malaking biyaya ang lahat ng nangyari. Hindi dahil yumaman ka, kundi dahil hindi ka nagbago. Kahit dinurog ka ng hiya noon, hindi mo piniling gumanti sa kapwa mo sa parehong paraan. Tumingin si Ricky sa ina at sa mga kapatid. Naramdaman niya ang bigat at gaan ng lahat ng pinagdaanan nila. Nay, kung tutusin, hindi pera ang pinakamalaking panalo ko, sagot niya. Ang tunay na jackpot, yung natutunan kong huwag ibenta ang pagkatao ko kapalit ng pagtingala ng iba. Mas mahalaga sa akin na tumatahimik ang konsensya ko tuwing gabi kaysa sa dami ng laman ng bank account ko. Sa gabing iyon, naglakad sila pa uwi sa kanilang bagong bahay. Wala nang bakas ng lumang kahihiyan sa mukha ni Ricky. Ang naiwan na lang ay bakas ng isang taong nagdaan sa apoy at lumabas na mas matibay. At kahit pa maraming taong nagbago ang tingin sa kanya dahil sa pera, alam ni Ricky sa puso niya na ang pinakamahalagang tingin ay ang nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Isang taong minsang hinamak pero hindi nagpatalo, minsang nagpumilit humingi ng tulong ngunit natutong tumayo sa sariling paa. Habang pinapanood niya sina Junjun at Liza na nagtatawanan at ang ina niyang mas magaan na ang kilos kaysa dati, napapikit siya sandali at nagpasalamat. Sa Diyos. Sa tadhana. Sa lahat ng sugat na nagturo sa kanya kung paano magmahal, magpatawad at magpahalaga sa sarili. Wakas,